Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong reaction ngayon. Kalsada sa Bulacan daw kinatatakutan dahil may nambibiktimang nilalang. Ito yata yung debut ni Ma'am Ana de la Cruz. Kilala niyo 'yon? Panoorin na natin 'to mga kababayan ko. Itong video na 'to. Ayusin natin kasi GMA ang re-reaction. Play natin mga men. Ayaw niya. Huwag niya daw ituloy yun, oh. So dahil nasunog yung papel, ayaw. 'Di ba ang ginagawa niya kung hindi ako nagkakamali, pagtatawas yung ginagawa nito ni Kuya. I don't know, ano nga name niyan? Yung nilalagyan niya ng langis yun, 'di ba? Tapos ipapainit niya doon, tapos titingnan niya yung forma ng uling. 'Di ba? Siguro kulang lang yung langis na nilagay mo kaya nasunog. Anyway, panoorin natin mamaya. Nakikiusap yung babae. Ako na lang ang magmamaneho dun sa lugar ng Balawis kung saan takot nga pumunta yung mga ibang tricycle driver. Bakit naman siya umiiyak? Taga-taga po yung ganito niya, eh, oo. Dami niyang putik sa mukha. Ito another tanong, just in case na nanonood sa akin si Sir Rizzy Bayan. Bakit or kahit sinong diyan, kahit sinong mga paranormal expert diyan. Ito tanong lang naman. Bakit nagpapakita ang multo na meron silang sugat? I mean, dahil ba yun sa trauma na naranasan nila bago sila mamatay? 'Di ba? Hindi ba sila pwede magpakita ng kumpleto yung, 'di ba? Hindi ako namimiloso po ha. Tinatanong ko lang. Tsaka bakit ang multo may damit? Sabagay, nasagot sa akin ni Ma'am Jade Martin yan noon bigyan niyo rin ako ng sarili niyo opinion ha. Mga merong mga third eye diyan. Kasi ang sagot sa akin ni Ma'am Jade Martin, yun daw yung gustong i-project kasi nung kaluluwa sa iyo eh. 'Di ba? Now, ang tanong ko naman, bakit nagpapakita yung multo na may sugat sila or pugot ang ulo nila? Or kung ano yung ikinamatay nila, let's say nasaksak sila ng sibat, alam mo yung magmumulto sa iyo, may nakatusok na sibat. Tinatanong ko lang, bakit ganon? San sila, I mean, hindi ba nila nahihil yung sarili nila pag espiritu na sila? Dahil ba yun sa emotions na during namatay sila nakamarka sa kanila? Pakisagot po sa baba. Apo, ayan siya, oh. Ayan, oh. Hindi siya sa inuupuan namin na aksidente. Hindi nga po. Para siyang naglakad na papunta doon. Yung daw kaputol tumaas, yung kaputol bumaba, nawala. Ang Malolos, Bulacan ay naging kapital ng unang republika ng Pilipinas. Ito rin ang naging himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo mula 1898 hanggang 1899. Dito rin itinakda ang unang konstitusyon ng ating bayan. Kaya naman lubos na ipinagmamalaki ng mga taga rito ang kanilang barangay. Ngunit, dahil ba sa mahaba at madugong kasaysayan ng isang lugar, kung kaya't marami rin kababalaghang nangyayari sa isang barangay? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Malolos, Bulacan. Malayo sa ingay ng lungsod. Sariwa ang hangin. Nakapunta ako dyan sa Barasoe in church. Diyan sa Malolos. Ayaw ko, may vlog ako noon pumunta ako dyan doon sa yung nakikita ko minsan sa mga
sa mga news, akala ko ang laki-laki ng Malolos Church na yan, nung yung Barasoain. Pagdating mo doon, ang liit lang pala niyan. Yung as in, para siyang, yung ordinaryong, alam mo yung mga simbahan sa baryo. Hindi pala siya yung, di ba? Na-disappoint ako. Akala ko kasi dati nung bata ako, di ba actually hindi ako yun kuya ko yun. Di ba yung papel na 10 piso? Di ba nandun yan? Balita ko nandun daw yan eh. Nakikita ko dun sa picture, parang ang laki-laki niya, pero pag pinuntahan mo sa personal, ang liit lang pala. As in, yung mga ordinaryong simbahan sa bayan-bayan, mas malaki pa eh. Ito maliit lang pala talaga itong Barasoain Church na to. Walang ipinagkaiba sa mga pangkaraniwang daan ang kalsadang ito tuwing umaga. Ngunit sa pagsapit ng gabi, tila nababasag ang katahimikang bumabalot sa pook na ito. May bahay eh. Dahil mistulang umaalingaw-ngaw naman ang mga tinig mula sa kabilang buhay at mula sa ibang daigdig. Balawis. Dahil daw ito sa kwento tungkol sa isang piping bata na inatake ng malahalimaw na ibong kung tawagin nila ay balawis. Nung nagpaalam sa amin. Di ba balawis yun? Napanood ko sa Cinema 1 yun eh. Yung balawis. Di ba yun yung si Monsor del Rosario? Yung copycat ng Predator. Napanood yun yung Predator na movie. Pinirate ng Pilipinas yun eh. Sa Pilipinas. Ay, hindi! Bangis pala yung kay Monsor del Rosario, hindi pala balawis yun. Ang balawis, parang ganun din. Kaya lang, maliit na Godzilla yun. Balawis. Nadaanan ko sa yun eh, sa Cinema 1 eh. Hindi ko na naabutan yun Kasi pa yun, 90s pa yun eh. Mili sigarilyo. Tapos miya-miya umuwi. Nagsinabi sa akin siya daw nakalmot. Sabi ko, ano yung umano sa iyo? Sabi ko ganyan, minustra niya sa akin, may balahibo mahaba. Tapos yung daw ko kumahabang ganyan. Kaya kitang-kita rito mga 5 daliring ganyan. Tapos paano kakay yun? Yung daw kaputol tumaas, yung kaputol bumaba, nawala. Pero hindi lahat ng tao ay napuputol? naniniwala at natatakot sa mga kwento. Hanggat sila mismo Napuputol yung ang nakaranas ng kakilakilabot na engkwentro. Isa si Roy Sumero Cruz sa mga residente ng Barangay Dakila na So, aswang kumbinsido yun. na totoo ang mga kwento tungkol sa balawis. Papunta kami dito sa barkada ko, nandito nakatira lang din. Ngayon may dumating sa sakyan niya, siyempre tabi kami, sabi na tabi. Pagdaan ng sasakyan ngayon, may nailawan ngayon. Tapos ngayon, nakagulit niya, biglang may lumabas na isang babae. Pagdaan ng sasakyan, wala naman pala, kami lang din pala yung magkakasama. White lady din naman. Iba pa yung balawis sa tinatawag. Tama. Hindi, ito, out of the blue question lang mga kabayan. Hingin ko na naman yung mga tulong ng mga psychic dyan, mga may third eye. Ang aswang ba nadidetect ng may third eye? Ang aswang? Nga sa baba. Kasi magkaiba naman ang multo. Ang aswang hindi espiritu, tama? Hindi naman espiritu ang aswang eh. Physical yun, di ba? Nadidetect ba na may third eye ang aswang? Paki-comment nga sa baba. Napaliko na ron sa lugar na yun na sinasabi nilang may balawis daw. At may nakita ako akong bata. Ang suot naman niya sando na puti na medyo madumit. May dala-dala siya. Hindi ko naman ganong naninag dahil medyo may kadiliman pa sa parte sa gawiron. Nagkatitigan kami. Noong time na yun, palampas na ako. Nakatingin pa rin sa akin.
Simula raw noon, iba't ibang uri Pero mo ng gumapang, kababalaghan na ang nasaksihan at naranasan sa nasabing kalsada. Putang ina. Sa paniniwala ng mga taga-barangay Dakila, Gugulat eh. tahanan, hindi lamang ng mga halimaw na ibon ang nasabing daan, kundi ng iba't ibang ligaw na kaluluwa rin. Kaya minabuti naming paimbestigahan ito sa paranormal experts na sina Alex Angeles at Fritz Bermejo para malaman kung ano nga bang uri ng mga espiritu ang nakatira sa barangay na ito. Unang sinuyod ni Fritz Bermejo ang lugar. Para ko nararamdamang malakas. Hindi ko matiyak kung gaano kalakas. Na parang pinipigilan ng paglalakad ko sa lugar na to. Ang pakiramdam ko dito galing to sa Kalawakan. Alien. Galing daw sa Kalawakan, alien. Umiikot siya ng Meron pala may counterclockwise. Papahiwatig na may napakalakas na bagay dito na So, ano pendulum itong I'm so sorry magiging skeptic uli ako. May magagalit na naman dyan. Sabihin na naman yan, naggagaling-galingan. Hindi kasi, yung pagpendulum kasi, ito, isa rin ito sa kina-skeptikan ko kay Sir Ed eh. Kasi ang pendulum, katulad nung yung dowsing rod kasi, to be fair naman kay Sir Ed, tiningnan ko, hindi ko makita na may galaw. Kasi kada gumagalaw yung dowsing rod niya, tinitingnan ko yung kamay eh. Pero to be fair naman, wala akong makita or sadyang sobrang micro lang talaga yung movement na hindi nakikita na naked eye ko. Pero katulad nito sa pendulum, may kilala kaming dalawa ni RBS na gumagamit yan, yung may kwintas din. Nakitang-kita naman na yung kamay, ginagalaw-galaw niya rin, kaya Ako, for me, kailangan ipakita niyo yung buong kamay. Kasi kung yung umiikot-ikot lang na yan, kahit ako kaya ko yan, men eh. Diba? Yung subtle na gaganon-ganonin ko, iikot yan sa gusto. Kaya, kung halimbawa magaganyan, magpependulum kayo, gusto nyong malaman kung gagalaw yan o hindi. Mag-ano kayo ng stand, let's say ito, tripod. Diba? Mag-ano kayo, mag-set kayo ng then saka nyo ilagay doon para neutral. Kaya lang, syempre, ang magiging palusot na naman niya, makikita ko na naman or maririnig ko na naman, na hindi, kailangan kasi bungo yung enerhiya nung hahawak yung di ba? Patay tayo dyan. Pag ganyan, mahirap na naman i-determine yan kung totoo o hindi. Pag hawak-hawak mo, kasi sa naked eye kasi mahirap makita kung may micro move, lalo na kung madilim, di ba? Kaya yung paikot-ikot na yan. Ang paniwala ni Fritz, diba? Ba't hindi nyo vinidyohan yung kamay na hawak-hawak yun? malaking lugar umano ang sinakop ng mga bisita mula sa ibang mundo, kaya't ganoon na lang kalakas ang enerhiyang iniwan nila. Kasi ang elemento hindi ganito kalakas yung kakayahan. Tsaka hindi yun nga ang naging... So ang unang size up nito ni Kuya, alien galing ibang kalawakan daw eh. Tingnan natin yung reading ni Ana de la Cruz. Lumapag sila dito sa lupa, parang ito yung buong area ng nilapagan nila. Kaya hindi isang lugar yung natutunan. Wait. Maliban Bakit naaano ng mga may third eye ang alien? Eh hindi naman espiritu ang alien. Another being yun. Ano yun eh? Organic yun eh. Parang katulad natin yun eh. Or dahil may mga alien na sinasabi nila nakikipag-communicate through telepathy kaya nadidetect na may third eye. May lusot na naman. Pero kahit na, 'di ba? Kung ayaw makipag-contact sa ng alien, bakit mo ma-sense ang alien? Or dahil yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, may telepathy, basta active yung telepathic power, madidetect na may third eye. 'Di ba? Anyway, hindi yun lang, tinatanong ko lang, innocenteng tanong lang po yun. Kasi,
nagtataka ako, bakit nyo na ano ang alien, organic din naman yun. Pero may naririnig din naman ako, no, na yun nga, yung telepathy, kasi parang paranormal din kasi yung telepathy, di ba? Kasi Nakikipag-communicate nga, ang alien. isang buong area yung nasakop niya. Parang naka-attract na rin siya sa iba na parang dumagdag na rin. Sumama na rin dito sa lugar na to. Iba naman ang nakita ni Alex Angeles, isa ring paranormal expert na nag-imbestiga sa naman. lugar. May mga pathway kasi dito, nararamdaman lang, feel ko na parang ginagamit ng mga shapeshifters or yung kumbaga nga yung Aswang. yung spirits na Spirits. medyo nakakasakit. Yun lang, pero wala sila dito. Ngayon. Bukod daw sa mga elementong nasa lugar, maaaring Diba? may mga pag-aalaga Ito rin ng kasi shapes- ang ano ko ito rin kasi yung magiging argumento ko Bakit kadalasan dito sa programang ito, no, sa misteryo, kadalasan minsan nagkukontrahan yung mga reading ng mga psychic. 'Di ba? Wala man lang silang unity na, let's say, katulad ng sinabi niya alien, tapos pag-iisa naman ang tatanungin mo, dapat alien din. Ngayon, let's say sabihin natin parehas. Parehas na may alien, parehas na may spirit doon. Bakit yung isa, hindi niya na-detect yung spirit, yung alien lang. At yung isa naman, bakit spirit lang ang na-detect niya, walang alien? Di ba, men? Kaya minsan, mahirap paniwalaan din talaga kung legit yung... shifters dito. Shapeshifters Kasi can be male or naniniwala female. naman ako, although no, may sixth sense siya, halimbawa si Kuya, no? Halimbawa lang to, ha. Halimbawa si Kuya, may sixth sense siya, may third eye siya na tinatawag. Tao pa rin kasi ito. Dahil tao yan, pwede pa rin kasi magsinungaling. 'Di ba? Hindi naman porkit may third eye ka, kabanal-banalan ka na hindi ka na marunong magsinungaling. Tao ka pa rin kasi. Or maybe halimbawa, dahil wala ka masense yan, gusto mo lang na hindi masayang yung pagpunta mo, sasabihin mo na lang na may ganito, ganyan, di ba? Kahit wala naman. Pero Kasi sometimes nagiging yun ang gusto kong ipamulat sa inyo Hindi lang ito pangontra ng pangontra lagi. Ako kasi yung vlogger na ayokong konsintihin yung fantasy nyo. 'Di ba? Katulad nung iba na, oy, ano yan, totoo yan. Uy, Gusto ko kasing maging totoo tayo lagi. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, kung ako tatanungin, may nag-i-exist naman talagang kababalagan. Kaya lang yung kababalagan napakahirap niyan talagang mahuli or ma-document. Kaya sa akin, kung wala. 'Di ba? Huwag natin pilitin na meron. Mga kababayan ko. Yun lang naman ang gusto kong Ngayon, kung nabali yung fantasy nyo, tanggapin nyo yung katotohanan na talagang minsan pag nahuli na hindi totoo, hindi talaga totoo, huwag nyo na ipilit. Minsan kasi namimilit pa yung iba pumunta ka doon. Ang nakakabwiset, ito nakakabwiset, no? Yung mga sinasabi sa akin, hindi nila ina-apply sa sarili nila. 'Di ba? Katulad noon, para malaman mo, pumunta ka din doon. 'Di ba? Hindi ka kasi naniniwala, pumunta ka din doon. Ang nagtataka ako, ikaw, naniwala ka, pumunta ka rin ba doon? Kaya ka naniwala o hindi rin? Anong pagkaiba natin dalawa? Saan ka humugot ng paniniwala mo? Hindi ka rin naman pala nakapunta doon sa tinuturo mo sa akin. Sasabihin naman ng iba, hindi mo pa kasi naranasan yan, kaya hindi ka naniniwala. O ikaw ba, naranasan mo na rin ba, kaya ka naniwala? Di ba? Checkin nyo muna sarili nyo. Tapos minsan, babanatan nyo ako. Hindi, subukan mo kasi, kung di man mga bobo, hinusgahan agad ako na akala nila, hindi ko pa nasusubukan. Di ba, men? Minsan, maging tayo. Hindi, ganito ang gusto ko mangyari, pag may dinidebunk ako or may inaano ko, ang labanan nyo, yung argumento ko. Huwag nyo kung technically na hindi ka pa kasi nakapunta doon. Hindi ka pa naka doon.
Hindi mo pa kasi naranasan. Pero yung inaano ko, yung common sense kasi eh. 'Di ba? Pag ginamit mo kasi ang common sense mo, minsan kasi may mga bagay na mahirap tanggapin. Katulad nun ano, yung kay LG, hawak-hawak niya yung ano, hawak-hawak niya yung ano, yung Ouija board. 'Di ba? Tapos yung coin ano hawak-hawak niya, parang ina-anticipate niya na magagalaw niya. Kaya niya hawak-hawak yung ano, kasi feeling niya pag ginalaw niya sasama yung board, kaya niya hawak. Doon pa nga lang kung common sense ang gagamitin mo eh. Kung spirit yung magpapagalaw doon sa coin o doon sa baso, kahit wag mo nang hawakan yung board. 'Di ba? Ang gagalaw naman doon yung ano eh, yung planchet or yung coin eh, hindi naman yung board eh. Pero dahil subconsciously, alam mo sa sarili mo na gagalawin mo, hahawakan mo yung board, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Anyway, pagpatuloy na natin 'to. Aso sila. Yung konsepto nating aswang. Aswang negative pa rin ako. Dahil kung may aswang dyan, dapat may nadodocument ng biktima dyan. Every time na nagdideklara sila na may aswang sa isang lugar, wala namang nabibiktima. 'Di ba? O yung bata kanina, kinwento, kinalmot daw. Pero hindi naman kinain yung bata. Nabubusog ba ang aswang pag nangalmot lang? Hindi ako namimiloso po ha. Ginagamit ko kasi yung common sense ko. Kung may aswang dyan, malamang may nababalitaan na dyan kahit na baboy na kinatay dyan or kahit mga manok man lang sana. Dahil kung, di ba, paano mo masasabi may aswang ang lugar na wala pa naman nabibiktima? Yun ang ano eh, ano yun, lahat ng aswang na nababalita na may kumakalat, puro diet lahat. Or pwede mo naman ganito, magandang palusot, ano? During tao pa kasi sila sa bungo, kumakain na sila, kaya busog sila. Kaya hindi na sila nangangain ng tao pag naging aswang sila. Ay, naku. Isang aso, ang nagiging baboy ramo, pusang malaki, yun. Yun ang mga basic shapeshifters. Pero magkaiba man ang resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Parehong naramdaman ng paranormal experts ako, na lumayo. Using that logic, kung magkaiba sila ng reading, for me, magiging diretso ako. Isa sa kanila peke. Or pareha silang peke. Kasi kontrahan silang dalawa eh. Ito isa shapeshifter, yung spirit na shapeshifter. Yung isa naman alien. Ay di isa sa kanilang peke. 'Di ba? Or isa sa kanila o pareha silang hindi ko kasi pwedeng sabihin na pareha sila nagsasabi ng totoo eh. Yung sasabihin nyo, hindi, baka naman kasi may alien dyan. Kasi kung let's say parehas na may alien at shapeshifter na spirit dyan, dapat, dahil may third eye sila parehas sila dapat na nadidetect yun. Pero kung halimbawa, magkaiba na detect nila, isa sa kanila peke or parehas silang peke. Or pwede sanang nangyari, na-detect nitong isa, spirit na shapeshifter, at the same time, may na-detect siyang alien. Or yung isa naman, alien lang ang na-detect niya. Pwede yon. Pero yung, di ba? Sana naiintindihan nyo ako. Ganun kasi gumamit ng common sense. Imposible kasi iyon na parehas kayo may kakayanan tapos magkaiba yung reading nyo. It's like ganito yan, men, May poste dyan, hindi natin alam kung ano yung sukat ng poste, 10 feet or 10 feet ba yan or 15 feet. Ngayon, parehas tayong may panukat. Hindi pwede na yung reading sa'yo ay 10 feet, sa akin ay 15 feet. Hindi pwede yon. Dapat parehas tayong 10 feet ang sukat. 'Di ba? Or parehas tayong 15 feet. Hindi pwede magkaiba tayong dalawa. 'Di ba?
Umalis ang mga elementong naninirahan sa lugar noong gabing yon. Nagiging ghost town daw ang isang lugar dito sa Barangay Dakila tuwing lulubog ang araw. Bukod sa walang taong naglalakas loob na dumaan at magtagal dito, naglipa na rin daw ang mga multo tuwing kakagatan dilim. So, syempre, pupuntahan ko ang lugar na kinatatakutan Grabe, may ng lahat. aswang na may multo pa. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna maghanap ng maglalakas loob na pwedeng maghatid sa akin papunta sa Balawis. Okay, di ba sabi ko kanina, maghahanap ako ng medyo malakas ang loob na pwede maghatid sa akin sa Balawis. Pero mukhang wala akong nakita na maglalakas loob na pwede Ayun, maghatid din. sa akin. So, ang ginawa na lang namin, humiram ako ng tricycle at ako na lang ang magmamaneho dun sa lugar ng Balawis kung saan takot nga pumunta yung mga ibang tricycle driver. So, medyo matagal-tagal na ako hindi na mamasada. So, medyo hindi na ako marunong magmotor. Pero, sige, bukan na lang natin. Humiram ako ng tricycle at ako na lang ang magmamaneho dun sa lugar ng Balawis kung saan takot nga pumunta yung mga ibang tricycle driver. So medyo matagal-tagal na ako hindi na mamasada. So medyo hindi na ako marunong magmotor. Pero sige, bukan na lang natin. Matagal-tagal hindi naman masama. Ilang minuto pa, kinahak ko na ang kalsada na kinatatakutan ng lahat ng taga-barangay Dakila. Makapanindig balahibo ang tanawin dahil sa matataas na puno at halaman. Yung yung aura kasi ng lugar, yung may mga damo-damo na. Kahit ako medyo takot din ako dyan eh. Yung alam mo yung halimbawa nagdadrive ka, puro mga halaman yung gilid. Yung feeling mo biglang may lalabas galing sa halaman. Napanood nyo na yung Jeepers Creepers? Nakakabingi naman ang katahimikan dahil wala ni isang tao akong nakasalubong sa aking paglalakbay sa makipot at delikado. Yun kasi ang doon, yun kasi ang nagbibigay ng takot doon. Kapag sobrang tahimik din kasi, syempre imagination mo yan magwawala. Kalsada. Wala pang stabilization yung mga camera ng araw eh. No? Nakailang ikot din ako sa kalsada, pero ni isang pagpaparamdam, wala akong naranasan. Okay. So, medyo ilang beses ko na dinaanan ng trike tong lugar ng Balawis. Ito yung parang kinakatakutan ng mga tricycle driver daanan pagka dating ng alas 10 ng gabi. Wala naman akong nakita na white lady or kapre or tikbalang. Wala naman tumalon sa harap ko para magulo yung pagmamaneho ko. Nakakaano lang talaga yung lugar, nakakakaba kasi, di ba? Naririnig niyo yung mga ungol ng aso. Nakita niyo naman dun sa tape na parang madilim, maraming mga puno, Tape, talagang yeah, matutulubutan tape. kayo ng puno. Hindi ko na naabutan yung mga tape na yan eh. Memory card na yung naabutan. Siyempre, siguro kahit kung ako yung nakatira dito, sa tape daw. kakabahan din ako pagdating ng 10 oras ng gabi. Nakakakilabot lang yung lugar. Pero anything na mananakot talaga, like kahit anong engkanto, kahit anong elemento, wala naman akong na-experience na gano'n. Yung sa reputasyon Dahil wala kasi akong ng lugar nakitang yun kakaiba eh. sa pagpasada ko Aba, sa kahit Barangay ako din naman Dakila. ang pumunta niya, kahit skeptic ako eh. Siyempre, yung imagination mo magwawala dyan, di ba? Humingi ako ng tulong kay Alex Angeles, isang paranormal expert, para malaman kung totoo nga ang mga kwento tungkol sa lugar na ito. Ginagamit natin itong punong to para kumuha ng mga images ng mga
spirit souls or elementals na dumadaan dito sa lugar na to. Mamaya, tignan natin kung ano yung mga nakikita natin dito. Tignan natin kung may makukuha tayong image dito sa puno ng Ayos ganito. We'll see later on. Isa santol, eto mangga. Now, Dinidikit meron akong lang, no? naramdaman at nakunan dito ng litrato sa punong to. So, checkin natin ang image na makukuha natin. Bukod sa pagdikit ng mga papel sa iba't ibang puno, Kukuha lang tayo ng leaf sample dito. Parang siya lang yata yung gumagawa niya, no? Yung... Because last time, meron akong na-sense dito sa lugar na to. Hindi ko lang malaman kung ano. Pero out of curiosity, gusto ko lang alaman. So, kinuha lang natin ng leaf sample para yun ang gamitin nating medium para makita ang image sa lugar. Sir Alex, so far, bago natin umpisahan to, ano yung mga naramdaman niyo ng vibe pagdating ko? Nilalagyan niya ng Owel. Una, totoo, merong vibes dito na parang certain amount of curiosity to outright hostility. Okay? Pero since nagpaalam naman ako yung pagdating ko dito, I think na solve na yung issue yun. Ano lang naman eh, as I always say, teritoryo nila to, so therefore, hingi ka muna ng paalam sa kanila. So, respetuhan lang ng lugar. Ngayon, etong nakuha kong for sample, ginamit ko to, kinuha ko to sa puno ng santol dahil kasi pinakamaganda yung vantage point niya para to find out kung anong image or kung ano man ang dumadaan sa lugar. Okay? Sana hindi siya galit. Yun, may mukha tayo nakukuha rito. So, mayroong babae talagang dumadaan doon sa puno ng... Ano nasabing babae? Sa puno ng mangga. Meron dyan parang mukha. Ito, oh. mukhang ito ng araw ang babaeng matagal nang umaaligid at nagpaparamdam sa barangay. Pag ganito, pare dolya Second to. one, yung kinuha nating sample. Dahil kasi, madalas daw merong lumalabas dun sa mangga sa may lugar na yon na malapit sa road or dumadaan sa road. So, let's see kung ano makikita natin doon. Habang tinatawas ng kasama kong paranormal expert ang pangalawang papel, Daming tao. Huwag niya daw ituloy yun, oh. Nakikiusap yung babae. Is it the same one or someone different? Kasi kung nakikita niyo sila, maaawa kayo. O ayaw mo paano ah? Mahaba buhok niya. Ang suot niya parang nung araw pa, nakimona. Ah! Ayaw niya. Yun na nga yung sinasabi ni Kuya. Ayaw. Ako yung mukhang may explanation ako dun eh. Kung bakit nasunog yun. Kasi pinagmamasdan ko pag nilalagyan niya ng Owel ng Owel. Katulad nito, 'di ba? Pag tiningnan mo to, men, may mga part dito na tuyo pa. Ito lang yung Owel. Katulad nito, no, sinalang niya, tuyo pa itong part na to. Kaya ito yung nasunog. 'Di ba? Tuyo pa yung part na yan, no? So, ang gagawin ni Sir Alex, 'di ba? Yung part na rin yun yung nasunog, yung may bandang tuyo. Tuyo ng Owel. Ang nilagyan niya lang kasi ng Owel yung gitna. 'Di ba? Walang oil yung gilid eh. Natural pag ginanon mo yon, tuyo yon, masusunog yun, men. 'Di ba? Ayaw niya. Yun na nga yung sinasabi ni Kuya. Ayaw. Hindi, na mo lang, ang naisalang mo lang yung tuyo, yung walang Owel. 'Di ba? Kontrahin niyo ko. Nakita naman natin kanina, 'di ba? Yung itsura nung papel ni Kuya. Ano ba 'yon? May mga certain part doon na Kasi kung nakikita niyo sila, maaawa kayo. Ayan may part na hindi basa ng Owel. O ayaw mo paano ah? Mahaba buhok niya. Ang suot niya parang nung araw pa, nakimona.
Ah, ayaw niya. Yun na nga yung sinasabi ni babae. Ayaw. For me, sorry for me, that is bullshit. Kasi kung ayaw, marami mong pwedeng gawin, parang pwedeng itumba yung kandila mo. Mas pinili niya pa talaga masunog yung pero who knows, Yun ang isang paraan. Ako nag-provide lang ako ng explanation, sasabihin niyo naman, naranasan mo na ba, Eka? Papakita ng isang elemento o spirito na ayaw niya magpakita. So, binibigyan natin, karapatan naman niya yun eh. Hindi naman natin pinapwersa yun eh. Tiyempo naman, may dumating dito kanina yung lokal na manggagamot nila na pangalan Ana. Si Ma'am Ana de la Cruz. So ibig sabihin, hindi naman talaga siya hindi siya parang kasali talaga. Parang umepa lang si Ma'am Ana de la Cruz. Taga Malolos din pala si Ma'am Ana de la Cruz. Si Sir Ed taga Malolos din eh. Yung dyan yung elemento dyan. Oo, yung babae po talaga, po siya, Oo nga. Kasi inupuan niyo po. Oo nga. Sinakyan na. Andun siya. Ayaw nga niya magpakita kanina. Okay lang. Ayaw po niya, umiiyak po siya. Nakikiusap siya, huwag na lang siyang pakialam. Oo. Okay. Yun lang po. Kaya nga, so... So itong video na to early 2000s to, 'di ba? Early 2000. Itong video na to. Nakita nyo kung paano nag-evolve ang ghost hunting. No mga early 2000 kasi sa ating mga audience, no? Sa ating mga audience sapat na 'yan eh. Pag may psychic, nakikita ko siya diyan, nakikita ko siya diyan. Sapat na sa atin 'yun eh. Sa panahon natin ngayon, nasa 2024 na or 2020s na, 'di ba? Hindi na sasapat 'yan kasi marami talaga manloloko naglabasan. 'Di ba? Marami ng manloloko naglabasan. Kaya ang laban ngayon kung paano mo mapapatunayan yung evidence mo. Kaya doon pumapasok yung mga gadgets. 'Di ba? Dito papasok ang papel nito ng mga gadgets para ma-verify yung mga kiniklaim. Diba? Tayo naman yun, siguro hindi naman ang pakikialaman na siya. Malapit. Habang tinatawas ng kasama kong paranormal expert ang pangalawang papel, Is it the same one or someone different? Huwag niya daw ituloy yun, Nakikiusap yung babae. Wait. Ako, Ayaw. for me, no? Ano naman ang dahilan kung bakit ititingnan lang naman yung muka? Harmful ba para sa mga yun? Sa bagay, sa tao nga nahihiya eh. Pag binipicturean eh. Di ba? Pero kaya lang, wala naman damage na dun min. Bagay, trip nga na Encanto, ba't ba natin pakikialaman, di ba, na ayaw niya magpakita? Ayaw niya. Umiiyak po siya. Nakikiusap siya, huwag na lang siyang pakialam. Oo. si Ana, ang lokal na manggagamot ng Barangay Dakila, ay nakaramdam daw ng paninikip ng dibdib nang simulan ni Alex ang pagtatawas sa lugar. Ayon sa kanya, matagal na rin siya nakakakita. Sorry mga kababayan ko. Ang pinaka deal breaker sa akin kay Ma'am Ana de la Cruz talaga, yung sinakyan niya yung fake video ng driver sa Luwakan Road. Nareakan ko na yata, i-revisit ko yun. Siguro bukas or sa isang araw. 'Di ba? I-revisit ko yun yung doon ako nawalan ng gana kay Ma'am Ana de la Cruz noon. Obvious na fake yung video eh. 'Di ba? Ang daming red flag doon sa video. Tapos sasakyan ni Ma'am Ana de la Cruz na yung babaeng sumakay sa iyo ay ganito ganyan, 'di ba? Doon ako nawalan ng gana. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag gusto nyo talagang makahuli ng fake, I don't know, 'di ba? Ayoko namang sa isang butas na 'yon ay
maakusahang fake si Ma'am Ana de la Cruz, di ba? Pero kung gusto nyo makahuli talaga ng fake, kailangan gumawa talaga rin kayo ng fake eh. Diba? Katulad nga nung kinwento ko sa inyo, no? Nung gumawa ako ng fake na video, ang dami kong nahuling fake na may third eye. Diba? Kaya katulad nun, diba? Tingnan na, sige nga, isingit na nga natin yon. Talagang turn off ako kay Ma'am Ana de la Cruz nun. Yung Luwakan Road. Peke yun eh. Kasi ang, di ba, yung binuksan yung pinto, tapos, yun nga lang, ang ano doon, wait lang ha, sige, tingnan natin yun. Luwakan Road. Taxi driver. Ayan o, yung sa KMJS, ito. Kung titingnan mo tong video ni Kuya na to, panoorin natin ha. Ito si Kuya vlogger. Naiintindihan ko na vlogger ka. Kasi ang unang question dyan, bakit saktong-sakto na nagbi-video ka may sumakay sa'yo? Tama? Saktong-saktong may nagbi-video ka bigla may sumakay sa'yo. Ang explanation niya, vlogger po kasi ako, normal na sa akin na mag-video. Okay, sige. Pero alam mo sa sarili mo na pag may pasahero ka, dapat hindi ka nagbi-video. Dapat mag-a-ask ka ng permiso kung pwede ka mag-video. Yun ang wala dito sa video na to. Kasi hindi ka pwede mag-video, privacy nila yan, men eh. Yang likod ng taxi mo, ano yan? Parang space nila yan. Tingnan mo ha. Kaya nga 'di ba may mga nababastos na pasahero ng taxi pag binibidyo sila. Let's say may maganda, may sexy Tapos ang awkward nung bibidyohan mo. Doon pa nga lang maling-mali na to, men eh. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige po. Diba? Hindi man lang nagpaalam, ma'am, pwede ba ako mag-video? Kung talaga nagva-vlog ka. Yun nga eh, diba? Sige, pagpatuloy natin to, no? Nareakan ko na to before eh. Babae daw siya, hindi na masyado napansin ang mukha. Pero tandang-tanda ko ang damit niya, more on white na merong mga violet daw. Wala. The acting is very very dry eh. Kasi pag mga ganyan, alam mo ang fake na acting, yung nawala na Hala. Hala? Diyos ko po. Wala. Convinced kayo sa acting na yon? Tapos ngayon, ikikwento niya ngayon sa camera. Multa tayo nasakay ko ah. May tayo nakasakay ko ah. Ay, shit. Ay. Wala. Multo yung nasakay ko. Hindi kayo naniniwala doon. Nasa sa inyo yan, Nasa sa inyo yan, pero yung ang daming red flag dun sa dun sa video niya. Then ito sasakyan ni Ma'am Ana de la Cruz ngayon. Na nandiyan yung siya eh, yung 'di ba sinabi niya parang na-rape daw yata. Tapos nag-check sila, wala naman daw krimen na naganap doon sa lugar na yon. Kahawig nung lalaking hinahanap niya. Paupo siya diyan. Katingin sa akin. Di ba, men?
Hindi, kahit saan tayo makapunta ako, fake yung video na yun. Kayo, kung naniniwala kayo, wala naman sa akin problema eh. Doon ako na turn off kay Ma'am Ana de la Cruz. Nagpa-ano-ano pa si Ma'am Ana de la Cruz doon eh. Yung nagpa-higa-higa pa siya doon. Yan o, inano naman nila, wala namang crime na nangyari na ganun dyan sa Luwakan Road before. Humiga-higa pa si Ma'am Ana de la Cruz dyan nun. Saan na ba yun? Yung... wala, hindi ko na mahahabol. Diba? So, ito siya ngayon. Sa Balawis. Sa pagkakataong ito, espiritu ng isang babae raw ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Mahaba buhok niya. Ang suot niya parang nung araw pa, nakimona. Tapos parang nakaano siya doon sa puno. Tapos parang hati-hati yung kanto niya. Yun siya, umiiyak siya. Yun na daw siya pakilaman. Ayun o. Bakit naman siya umiiyak? Bakit siya... Hindi po kasi maganda ang pagkamatay niya eh. Kasi po parang taga-taga po yung ganto niya eh. Oo, ang gara po. Tapos Wait lang, ang dami niyang putik sa wait mukha. lang. Ayun po. Kanina, 18 minutes, balik nga tayo kanina. Yung bago mag-start yung pagtatawas. Curiosity, gusto ko lang alaman. So, kinuha lang natin ng deep sample para yun ang gamitin nating medium para makita ang image sa lugar. Sir Alex, so far, bago natin umpisahan to, ano yung mga naramdaman niyo ng vibe pagdating pa lang natin dito? Well, una, totoo, merong vibes dito na parang certain amount of curiosity to outright hostility. Okay? Pero since nagpaalam naman ako yung pagdating ko dito, Nagpaalam daw siya pagdating niya dyan. I think na solve na yung issue yun. Na-solve na daw yung issue yon. Now, pagdating naman kay Ma'am Ana de la Cruz, dito. Kasi po parang taga-taga po yung ganto niya eh. Oo, ang gara po. Tapos ang dami niyang putik sa mukha. Ayun po. Nakikita niyo siya. Tapos ngayon, wag na daw, Ayun nga po, ayun siya oh. Ayun. wag na daw pakialaman. Akala ko ba na-resolve na yung issue na yon, men? Nakikipag-ugnayan sa kanya. Mahaba buhok niya. Ang suot niya parang nung araw pa, nakimona. Tapos parang nakaano siya doon sa puno. Tapos parang hati-hati yung kanto niya. Yun siya, umiiyak siya. Yun na daw siya pakilaman. Diba? Akala ko ba okay na ano na yung issue na yun? At saka nung time na di ba may third eye din yung Alex, bakit hindi niya rin naramdaman yun? Na nandun siya. Di ba? May times ba na hindi gumagana ang third eye? Kasi for me, kung iisa lang naman ang power nyo, dapat ang reading nyo consistent eh. Dito natin nakikita yung yung pagkakaiba-iba nung nila. Bakit ito nakita yung babae na nandoon, si Alex, kung saan sila naroroon ay hindi nakita. Diba? Tapos ngayon, sasakyan na ni Alex ngayon. Bakit naman siya umiiyak? Bakit siya... Hindi po kasi maganda ang pagkamatay niya eh. Kasi po parang taga-taga po yung ganto niya eh. Oo, ang gara po. Tapos ang dami niyang putik sa mukha. Ayun po. Nakikita niyo siya ngayon talaga. Ayun nga po, ayun siya oh. Ayan oh. Oo, andun siya. Palagi niyo mang nakikita to. Andun siya. Pero matagal na ang kanyang kaluluwa dyan, hindi ba? Tagal na po. Sakaya na sila eh. Kaya nga nakakimono nga eh, na cold reading mo lang yon kasi sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz, nakakimono. So meaning, matagal na talaga. 'Di ba? Lang, sinasakyan lang ni Sir Alex eh. Kasi po, ang ginagawa lang po niya, Ba't kanina, hindi mo na nakikita yan, yung babae na yan? Ngayon, nalaman mo na matagal na dahil nagkwento na itong isa. balik-balikan niya lang po niya kung saan siya. Saan siya hindi ba? Ayun po. Hindi ba? Pero iniintay pa ho niya, baka sakaling dumating yung taong gumawa sa kanya ng gano'n. Tingin mo, mapapakiusapan natin siya. Kaya, eto lang itong babaeng ito nakikita natin dito, parang
Nahihirapan talaga Oo, siya, nga kaya po. ayaw kong pakita kanina. Ayaw niya talaga. So, ano yan? Magpapakita siya saglit lang, tapos wala na. Oo. Maya pakita ulit, wala na. Wait! Alam mo, tingin ko, Akala ko ba nandyan kanina pakita ka naman, tapos ngayon saglit lang pala nagpapakita. Paano mo nasabing nandyan siya? Ayan siya nga, ayan siya, tapos saglit lang pala nagpapakita, tapos mawawala. Inconsistent naman yung sinasabi ni Ma'am Ana Ito de la lang, Cruz. okay? Hindi siya sa puno na yun na sa inuupuan namin na aksidente. Hindi nga po. Pero tingin ko nang galing siya dito Na para siyang Oo. naglakad na papunta Oo. doon. Oo. Tama po ba? Oo. Ganun lang yan. Oo po. I'm not buying. Ito nga yung mga pinakamagandang gawin na lang sa mga ganitong kaso. Diba? Pagdasalan Pagdasal na lang sila natin. para After, makapagpahinga ng pagkatapos mga ng kaluluwa. pagkatapos ng ginagawa I'm natin. sorry, ha? Bago tayo umalis. I'm not humingi tayo buying ng paalam kasi na maganda. nagsasakayan silang dalawa Ganun eh. naman talaga eh. So mamaya, pagkatapos namin gawin yung pagtatawas ni Sir Alex, papakita namin sa iyo yung mga papel. Tapos tingnan mo na lang kung meron namumukhaan dun sa mga imaheng lalabas. Okay, ha? Ganun na lang po. Sige. Sige. Tapusin muna namin. Tapusin muna namin yan. Ngayon nakumbinsi na namin si Ana, itinuloy na ni Alex ang pagtatawas. Diyan pala siya Ang vibes ko na-discover, kasi, no? para nanggagaling sa loob ng isang barbed wire na area, fenced area, kaya kinuha ko dahon, nirap ko na lang. Yun ang ginamit kong dahil kasi madalas ang punta ron eh. Turo nyo nga, sir. Ito. Here. Parang bata. Parang fetus actually. Ilaw. May bata naman, may fetus. Yung sa akin ay nakikita ko para siyang animal Parang tashir na hindi, no? kambing na walang sungay. Oo. Yung pinaka-dark spot na yun yung mata. Oo. Kita nyo? Ito yung pinaka-dark yung mata. Ayun yung ulo. Doon Ngayon, basta yung mga paa niya. kambing na. Tapos sabi nung isa, tarsier daw. Ano ba? Di ba nagsasakayan naman kayo kung ano yung... Parang actually siguro yan yung sinasabi nating shapeshifter na nagpapanggap. So, psychic ka? Sinakyan mo yung sinabi ni Ryan na yan ay kambing. Kanina may bata ka nang nakita, men. May parang fetus ka nang nakita eh. Tapos nung nasabi ni Ryan Eigenman na parang kambing na walang sungay, biglang biglang naging shapeshifter na. Ano ba talaga? Na bata. Intriguing ako dito Kasi so far, sa lahat ng beses na ginawa natin itong pagtatawas, either mukha talaga yung nakikita Parang ngayon lang ako Kita ng buong katawan, no? Mister niya. Dasal na lang namin yung babae. Agad naming ipinakita kay Ana ang mga imaheng lumabas sa papel at sa dahon para malaman kung may makikita siyang pamilyar na mukha. Huwag niyo sabihin. May nakikita. Babae po. Yung babae. Malungkot po siya. Malungkot, oo. Yan. Oo, ayan po. Kitang-kita niya mukha niya. Okay. Dito, meron kang nakikita? Ayan po, lalaki. Oo. Ayan po siya. Yung itim, no? Opo. Ayan po. Yung itim na dumadaan, no? Opo. Yun siya. Pero po hindi naman po sila salbahe. Hindi naman po kayo may mababait naman po sila eh. Oh, kaya nga. Ang problema lang, kung mayroong problema, kung may nangyari masama, sila sinisisi. Opo. Akala ko ba kanina hostile tapos nagsasakayan talaga silang dalawa. Kasi sinabi, di ba, na-resolve na daw yung issue kanina nung pagiging hostile doon. Tapos ngayon, mababait. Sabi naman ni Ma'am Ana nila, mababait naman daw. Kaya masama loob nila, hindi ba? Walang klarong Kung mapapansin nyo I'm so sorry po. Minsan, may sasabihin ganito, isasasakyan ng isa, mababaliwala yung unang sinabi. Di ba? Elizabeth. Hindi, bahala kayo, hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala dito. Maniwala kayo kung gusto nyo maniwala. Ako sinasabi ko lang, total channel ko naman to. Di ba? I'm so sorry kung may feeling ko nasasaktan ko dyan sa mga nanonood sa baba. Pero wala naman Nakikita nyo naman na iba yung unang sinasabi.
biglang may idadagdag itong isa, nasasakyan na naman itong isa. Anong taon siya napaslang? Naalala ba niya? Dito niya 1980. Hindi niya alam, 83 o 84. Kimono? Nakakimono? May nagkikimono na ba nung 19... Alam ko yung mga kimono style na yun, mga 1940s yun eh. Ang 80s, medyo modern na yun, di ba? Mahabol daw sa kanya, mga lalaki, may dalang... Kimono ang sabi mo kanina eh. May gulok sa May nagkikimono ba nung 1980s? Hanggang maabutan Siguro, siya. galing sa palabas yun, Galing sa palabas, siguro may folk dance na inatendan, tapos nung umuwi na, saka siya, Sinasabing ginaganon siya. Nagpatay-patayan siya. Hanggang, siya roon. Binaril pa siya roon, Ayun, doon, nagpatay-patayan siya. Umano siya doon, tapos binaril doon. Paano siya mababaril kung nagpatay-patayan siya? Na lang natin si Elizabeth. Ano sabi? To, hanggang maabutan Tama yung kwento niya, ha? May sinasabing ginaganon siya. Ginaganon siya. Nagpatay-patayan siya. Nagpatay-patayan siya. Hanggang siya roon. Hanggang umano siya noon. Paano ka magpapatay-patayan nang lumakad ka papunta doon, men? Binaril pa siya roon, Ayun, doon, Isipin na lang natin si Elizabeth. Alam ko pag nagpatay-patayan ka, hindi ka nagagalaw ka. Yan Kasi natin nga, ang puting- i-assume nila na patay ka ilaw ang na. lugar niya. Hayaan mong gumaling yung kanyang mga sugat. Bigyan siya ng espiritu ng kaligayahan. Himalaya na Spirit siya of sa kanyang happiness. kalungkutan. O, kumusta na siya? Medyo okay pa, hindi pa? Medyo okay na po siya. Medyo okay na. Kaso daw po, yung mga tao daw dito, kahit pa paano, pagpapasok, magbibigay man lang daw ng sign na darating sila kahit busina. Oo. Para Okay. kung sakali man daw. At hindi sila mapagbintangan. Yun po. Okay. So, Elizabeth, hari naway... Ano yung tiyan ni, parang ascites yata itong tiyan nito. Mukhang may sakit si kuya. Nakakalina ko pa napapansin ang laki ng tiyan. Pumunta ka na sa langit at pumunta ka na sa ilaw. Mahigit 67 taon nang naninirahan sa lugar na ito si Kaambo. Pero salungat sa mga kwento-kwento, ni minsan, hindi pa raw niya napatotohanan na may mga nagpaparamdam ng mga elemento at espiritu sa barangay Dakila. Grabing gubat. Marami ko naririnig niya, mga gano'n, nakakikita sila ng kung ano-ano. Hindi kasi ako nakakikita. Gano'n pa, hindi ako naniniwala. Alamat nga lang ba ang mga kwento ng Balawis na nagpasalin-salin, sumikat at pinaniwalaan ng mga taga-barangay Dakila? Pagamat urbanized ang Malolos, mayroon pa rin itong mga barangay na mga napaka-rural at napaka-isolated. At maraming ganito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At kadalasan sa mga lugar na ito, sumusulpot ang mga kwento tungkol sa kababalaghan. Kala natin yun ang katotohanan dahil lagi nating naririnig. Halimbawa, dumami na yung mga tao. Oo talaga, nakita ko. Oo talaga, ako rin may nakita. Pag nadugtungan yung story at iba't ibang tao na ang nagsasabi, parang tuloy lalo pinaniniwalaan na meron nga. Tulad ng mga taga-barangay Dakila, marahil may kanya-kanya rin kayong paniniwala tungkol sa mga kwentong kababalaghan. Pero hindi naman siguro makakasama kung ipagdasal natin ang mga kaluluwang naghahanap ng lubos na katahimikan. So yan na yun siguro. Mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa napag-usapan natin ngayon? Di ba? Nasalimuot talaga yung mundo ng paranormal. Ang sa akin lang, magsuri. Nasa sa inyo pa rin yung maniniwala. Huwag kayong maniwala sa akin, okay lang.
'di ba? Pero iwasan natin maging yung madaling mapaniwala, no? Kayo bahala kayo kung napaniwala kayo diyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.